doon sa Psalms 100, no, verse 5, ang pag-ibig ng Diyos ay tunay at tapat kailanman. Amen? So bakit hindi ngayon, magpuri ka, itaas ang kamay mo, lumundag, sumayaw, para purihin ang ating buhay na Diyos. Amen? Let's worship God. Come on! Hey! Clap your hands like this, church. That's right. Let's sing this. Hina't purihin ng Diyos. Pagpapala niya sa atin, lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Halina, purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin, lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Halin ang Diyos at Panginoon. Maghari ka sa lahat ng panahon. Ang kanan ko ay luwalhati. Ikaw lamang ang
the best time. Huwag mong isipin yung katabi mo, pero purihin mo ang Diyos. Nandito siya ngayon. Amen? Ito, sasayawin natin. Alright, dancers, tulungan nyo kami. Okay, sayawin natin. Come on. Let's do this. Sumayaw, lumukso, sumawan. That's right. Everybody, come on. Sumayaw, lumukso, sumawan. One more time, sing that. Sumayaw, lumukso, sumawan. Hey, hey. Sumayaw, lumukso, kamay, wakay-wan. Hey. Tayo sumayaw, lumukso-lukso. That's right. Kamay, wakay-wan. One more time, sing. Tayo sumayaw, lumukso-luksoan. Kamay, wakay-wan. Sa pagpupuri sa Kanya. Sumayaw, lumukso-luksoan. Ulitin natin. Tayo sumayaw, lumukso-luksoan. Kamay, wakay-wan. Sa pagsamba sa Kanya. Tayo sumayaw, lumukso-luksoan. Kamay, wakay-wan. Sa pagpupuri sa Kanya. Sumayaw, lumukso-lukso. Sumayaw, lumukso-lukso. Sumayaw, lumukso-lukso na. Amen. Hallelujah! Yes, God, you deserve all the praises and worship today. Amen. Minsan pa nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Sino dito ang masayang nagpupuri kay Lord? Amen. Naranasan ang biyaya, katapatan ni Lord sa kanyang buhay. Tama po ba? Why not this morning, no? Tayo po ay patuloy na umawit sa ating Panginoon. Ikaw na nakaranas ng kanyang katapatan. Ikaw na nakaranas ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kabaitan. Why not let's take this time na awitan at sambahin ang ating Panginoon. Come on, Life Giver family, let's all raise up our hands. Awitan natin ang Panginoon sapagkat siya'y mabuting Diyos, tapat na Diyos. Come on, let's worship Him. Oh, yeah. Oh, ang buti mo, Diyos. Oh, ika'y tapat. Yeah, we worship you. Ating awitin. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat, katulad ng pagsikat itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Ating awitin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magkunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Come on, church, let's sing. Kaya
tao, Diyos, ika'y aking sa buong mundo. Awitin, dakilang iyong katapatan. Ang pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa, pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. Minsan pa ating awitin. Dakila ka, oh Diyos. Worship Him, oh Diyos. Ikaw ang Diyos. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahiran na kabangalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya. Oh Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ating awitan ng Panginoon. Kung naranasan mo ang biyaya ng Diyos, ang kabaitan, pag-ibig ng Diyos, why don't you worship Him this morning? Oh, yeah, yeah. We worship You. Oh, Panginoon. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa pag-ibig mo. Worship Him. Yeah. One more. Oh, we
Yakap mo kami, Panginoon, sa kabila ng aming karumihan, sa kabila ng aming pagkakasala, kami yung niyakap, Lord. Oh, oh, oh. Yakap mo ko sa aking karumihan, inibig mo ko. Come on, lift up your voices, church. Yakap mo ko sa aking karumihan, inibig mo ako ng di. For the last time we declare, yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran ng karitlisan, di na bahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sungkulang biyaya. We worship you ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sungkulang biyaya mo. Salamat sa sungkulang biyaya mo. Maybe come on, just raise our hands right now. Ganda po nung kanta. Salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo sa buhay namin. And you gave us grace out of grace already given. At kami ay naririto, Lord, naaawit at magpapasalamat sa biyaya mo sa buhay namin. Come on, if you're grateful to God for His grace, for His blessings, why not you render Him the best clap offering that He deserves? If you've experienced His faithfulness in your lives, come on, let's clap our hands for Jesus. Jesus, the faithful God. Jesus, our grace and our truth. Salamat sa umagang to. Salamat sa pagkakataong ang mga anak mo na marumi na iyong ginakap ay nandito ngayong umaga aawit at patuloy na umaawit sa iyo at sa iyong pangalan lamang, Panginoon. Salamat po, Lord God. We lift up the praises in Jesus' name. Amen. 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 Good morning, Life Giver Church. I'm Javina Banaflor from Life Giver Elliptical, and allow me to share my life-giving story. I came from a broken family po, and bata pa lang po ako nung naghiwalay sila mama and papa. Kaya I grew up without a father figure. Before I met Christ, I wasn't aware that I was lost and purposeless. Pero alam ko na may malaking void sa puso ko. And hinanap ko po yun sa mga bagay na akala kong magpapasaya sa akin, sa bisyo at ng pag-inom at sa barkada. And masasabi ko nga po na isa ako sa sakit ng ulo ng mama ko. And even po I entered in wrong relationships which left me broken and in my darkest moments of my life. But not until someone reached out to me. Ka-office mate ko po siya noon at pinakilala niya sa akin si Jesus.
And noong 2018 po, nagdesisyon po akong umattend sa life retreat at doon ko na binigay ang buong buhay ko sa Panginoon. And alam niyo po, sa Kanya ko lang po pala na mahahanap yung purpose ko. And sa Kanya ko lang din mahahanap yung malaking void na wala sa puso ko. And simula po noon, tinulungan na po ako ng life giver na mag-grow, hindi lang po sa spiritual life, kundi pati na rin po sa prinsipyo ng pagbibigay at pagtatanim. And alam niyo po, dito ko po natutunan ang power ng tithes, ng offering, at ng first fruits. And masasabi ko po na pagkatapos kong mabigay yung buong puso at tapat sa Panginoon, grabe ang pagpapala na ibibigay niya. Hindi lang po financially, kundi sa lahat po ng aspeto ng buhay ko. Nung nagtanim po ako sa church through the life journey ng VLC, ng SOD at ng Kainos, umani po ako ng malalim at mature na relationship kay Lord. Nung nagtanim po ako sa mga pastors ko, umani ako ng mentorship at growth sa leadership at sa discipleship. And kaya po pinagkatiwalaan po akong mag-mentor ng life group sa Life Giver Elliptical na patuloy po na pinapalago ng Panginoon. Praise God. And nung nagtanim din po ako sa ministry ko, umani ako ng growth sa skills, sa talents at gifts na ibinigay sa akin ni Lord. And ngayon po, isa po ako sa pinagkakatiwalaan na mag-lead ng graphics team sa Elliptical at Central Media Ministry. At isa din po ako sa nagli-lead ng prophetic arts sa mentoring sa Central Prophetic Ministry. And hindi lang po yun, grabe din po yung pag-sustain ni Lord sa career ko. Isa po akong SME or subject matter expert sa isang digital marketing company. And dumaan po yung pandemic, nagkaroon po ng retrenchment sa work ko, pero never po akong tinanggal o nawalan ng trabaho. At bawat taon po, nakaka-receive po ako ng income increase at nakatanggap pa po ako ng promotion. And last year po, natanggap ko na rin yung 10th year service award ko. And alam niyo po, dito sa corporate place ko po, natagpuan ang Panginoon through my mentor. And dito rin sa corporate place ko, nagkaroon ng chance na ma-win ang ibang office mates ko na ngayon ay faithfully nagsaserve na po sa ministry. Simula po nung nag-pledge ako para sa Project Solomon, hindi ko po ma-imagine na physically, literally, nakatapak na po tayo dito sa building. And nagtatestify ako na totoong namunga nga yung mga tinanim ko. Indeed, never underestimate the power of planting seeds. Lastly po, ito po siguro yung masasabi kong one of my greatest answered prayer. Yung matagal ko na pong pinagpe-pray, ang mawin po yung family ko sa Panginoon. Pero po, inumpisahan po ni Lord yon sa mama ko. Dahil simula po last year, naging part po siya ng life group. At patuloy na nag-undergo po ng life journey. And nitong January 17 lang po, nakapag-plant po kami ng seed sa office nila. Sila po ay mga CEOs, engineers, contractors, at board members. At na-invite na rin po ni Mama ito dito sa church. And ayun po, last but not the least, ayun, sabi ko nga po, no, lahat po ng areas ng buhay nyo ay pagpapalain ni Lord. And last year po, binigyan po ako ni Lord ng God-orchestrated relationship. And totoo po na masasabi ko po, totoo po na si Lord po ang best author ng love story natin. And this is all for the glory of God. So, Life Giver Church, it's time to plant a seed. Again, I'm Jevina Banaflor, and I'm a life giver. Let's give.
mo nga, love is in the air. Talaga namang, what a powerful testimony kay from Mentor Javina. Talaga i-bless na Lord lahat ng area ng buhay natin through giving. At alam niyo po ba, isa sa expression ng ating love sa tao, at of course, sa Panginoon, is service. Sabi mo nga po sa katabi mo, service! That's why I have a good news to all of you. We are officially opening our Ministry Fair 2025! I love to serve. Sabi nyo nga po, I love to serve. I know po you have been waiting for this. Some of you, matagal ka nang nananalangin. Ano kayang ministry ang papasukan ko? Good news po. Because our ministry fair is from February 2, today, as in, ngayon po yan, mangyayari. At until 9 hanggang 16 po. So these are 3 Sundays, okay. 3 Sundays po yan mangyayari. And you have all the time. Bakit 3 weeks po mangyayari yan? Because you have all the time to pray, to seek, and of course, to ask questions, no? Kaya naman po good news kasi meron po tayong sign-up booth sa ating lobby. Bukas na po yan sa baba. Andyan po nakaabang ang ating mga ministry coordinators and even ang mga ministry assistants if you have questions regarding the ministry na ine-impress po ng Panginoon sa inyong lahat. But of course, hanggang February 16 lang po ito. So wag po tayo maging complacent. Ano yung 3 weeks pa naman? No. Okay, hanggang Feb 16 lang po ito. And then on Feb 16, we will be having our ministry orientation and plug-in. Kailan, anong oras po yan? 3 p.m. po yan sa 7th floor after po ng ating 1 p.m. service. Kaya naman, again, I am encouraging all of you to join our ministry. Alam niyo po ba na meron na po tayong 240 volunteers? Active po yan. At baka ikaw na ang maging susunod na active volunteer. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na yung susunod. Kaya naman, let me introduce to you ministries or the ministries that are available for our church. Una po dyan ay ang ating Marshall Ministry. Nandito pa sila. Sige, akyat na po kayong lahat. Sila po yung una nating nakikita. Okay, pagtawid pa lang natin sa parking natin, nakaabang na po sila. Halika na po, kuya. Okay, Marshall Ministry, ang Registration Ministry, nandito rin po sila. Okay, ang Usher Ministry, come on. Sige, let's go. Show all your banners here. And of course, our Connect Ministry. Ayan. Sila po ang una nating nakikita pagpasok pa lang po ng ating simbahan. Ang Connect Ministry po ang nag-welcome sa ating mga new friends. Nagko-connect po from new friend hanggang sa life group. And of course, hindi rin magpapahuli ang ating music ministry or ang ating Life Giver Worship. Ayan. Siyempre, kitang-kita natin ang ginagawa nila, no? Ako nagturo dyan, pero talagang pinaubaya ko na sa kanila. Ako na po. And of course, ang ating dance ministry. Ayan. And of course, ang ating Life for Kids ministry ay nandito din. Ayan, Teacher Winnie, na talagang ang sipag magturo every Sunday sa ating mga Alpha generation. And of course, hindi na magpapahuli yung usual na nasa backstage. Okay, ito po ay kadalasang nakikita natin, mga cameras, mga graphics natin na nakikita on screen. Okay, so let's give it up for Media Ministry. Maraming departments under yan. May photog po dyan, may graphics po dyan, may videos, and also, make sure isa-isahin nyo. Magtanong po kayo mamaya sa ating sign-up booth. At hindi rin magpapuli ang Tech Ministry. Uy, ang technical ministry natin, sila ang bahala sa lights, no, sa operation online, and even sa ating on-site, sila po yan. Ang gwapo naman, yes. And of course, ang ating production ministry, sila po ang bahala sa program, may events sa events po natin. But of course, I have a good news kasi mag-o-open na po under production ministry. Are you ready? Okay? Ay ang ating hosting ministry. So
mag-open na po tayo sa mga gustong mag-host. Every Sunday nakikita natin, nandito sila. Kailangan po namin kayo. And of course, under it is meron din po tayong wardrobe ministry. Yung magagaling mag-style dyan. Okay, kailangan po namin ang inyong mga talents. And lastly, okay, meron din po tayong drama ministry. Magbubukas na po yan lahat po ng madadrama. De, joke lang. Lahat po ng may puso sa acting. Okay? Kasi maglalabas po tayo ng mga special events this year. Kailangan po namin ang inyong mga talento. Palakpakan po muna natin yon. And of course, hindi rin magpapahuli ang ating Prayer Warriors Ministry. Ang ating backbone, ang mga nananalangin every week para po sa ating simbahan. So, nandito po sila. And of course, ang ating prophetic ministry. Nakita po natin ang mga nag-i-encourage sa atin every Sunday, every month po through words of encouragement. At syempre, hindi rin magpapahuli ang nag-aalaga sa lahat ng ministries natin. Ang nag-aalaga, nagpapakain sa atin ay ang Volunteers Management Ministry. If you have the heart to take care of all the volunteers, pasok po kayo, join the Volunteers Ministry. Pero meron po tayong good news kasi magbubukas na rin po under Volunteers Management Ministry ang food ministry. Literally, kung may heart kayong magluto, mga nanay, may heart magluto para po paglutuan ng ating mga volunteers every Sunday, join us. Kasi po lahat po tayo pagpapalain ng Panginoon if we are giving our all sa service po natin sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Meron din po tayong prison ministry na talaga naman push na push, di ba? Prison ministry is also opening. So, si Pastor Gary po ay andyan. At meron din po tayong Touch Campus Ministry. Okay? If you have the heart, okay, to join the campus ministry, sign up lang po kayo sa baba. Wala pong anong ministry mo? Hindi po. Your coordinators po ay lahat po i-welcome po kayo at excited po i-entertain ang lahat ng inyong questions. We have 13 ministries all in. So, what are you waiting for? Visit! Sige, sigaw nga lahat ng coordinators and assistants. Visit our sign-up booth in the lobby. Our ministry coordinators and assistants will answer all your questions and guide you as you sign up. Indeed, this February is our love expression for God through our service. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo? Sign up na and be involved in the ministry this 2025. To God be the glory! Palakpakan po natin ang Diyos. Thank you. At syempre, okay, thank you coordinators. At syempre, isa sa mga, okay, ngayon po ay we are celebrating love. At pinaka-exciting part po ng ating service is hearing the powerful word of God. Are you excited? Tatayo po tayong lahat and let's all welcome this woman of God, woman of faith, woman of prayer. At grabe po ang puso mag-disciple. Let's all welcome Reverend Helen Santiago. Talaga naman. Prison ministry po. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan, and lahat po ba excited mag-join sa ating ministry? Yan, so mamili na po kayo dyan lahat and be involved. Okay, so today po, again, ang bilis ng panahon, sabi nga ni Pastora Jamie, ang bilis ng panahon. Imagine, February 1 na ba ngayon? February 2 na. Diba? And February is, Love Month. Wow. And siyempre, every month is a love month. Pero specifically, usually February ito, ang tawag dyan, laging naririnig. And you know, love is the most powerful forces in the world. Alam niyo ba yon? But love is not just a feeling. Love is a choice. Love is a commitment. And love is an act of love. No? In a world where love is often based on convenience, di ba? Ngayon, love based on self-interest or love is a fleeting emotions,
pag-usapan po natin in the story of Ruth that shines as a powerful example of what true love looks like. Excited ba kayo doon? Amen. So ngayong umaga, again, pag-uusapan natin isang napakabuting babae. Ang pangalan niya po ay Helen. Ay, hindi po. Si Ruth po. Si Ruth po. Ayan. So Ruth's love was not based on what she could gain. Yung pag-ibig niya po ay hindi po based sa kung ano yung makukuha niya, but kung ano po yung maibibigay niya. And her love was faithless, selfless, and life-changing. The kind of love that reflects the heart of God. Ngayong pong umaga, no, pag-uusapan natin, pag-aaralan natin ang story ni Ruth. And while dinidiscuss po natin yan, pwede mong isipin ngayong umaga na yung love ko ba kay God ay enough? Yung love ko ba kay God ay enough para hindi ko matignan yung future ko? Is your faith enough, that you can trust the Lord in your future? Or are you willing to love and serve others even when it's inconvenient? Lalo ngayon, sabi ni Pastoris, service daw sa Panginoon. And do we believe that God rewards faithfulness and uses our love to support generations? Kaya huwag kayong mapapagod when serving God. Mamaya pag-usapan natin yan. Yung ginagawa ko ba? May mahihita ba ako? Biro mo, nagpupuyat ako, di ba? Nagpapagod ako. Halos magpaltos ang paa sa paglilingkod sa Panginoon. May mapapala ba ako dyan? Pag-uusapan natin po yan mamaya. And I just give you a short background about kay Ruth. The book of Ruth po takes place during the time of Judges, a period marked by chaos, moral decline, and instability in Israel. It was a time when everyone did what was right in their own eyes. Sabi po yan sa Judges 21:25. Yet, in the midst of this dark era, the story of Ruth seems as a testimony of faith, love, and redemption. Parang timely sa panahon natin ngayon, di ba? Itong story ni Ruth. And Ruth po was a Moabite woman. Hindi po siya Israelita. Siya po ay isang foreigner from a nation often in conflict with Israel, kaaway ng Israel. But she married into an Israelite family, naka-join siya, nakapasok siya sa isang Israelite family. And ang tragedy po strikes when her husband, father-in-law, and brother-in-law, parang may sumpaan, lahat po namatay. And left with nothing but her grieving mother-in-law, Naomi. And si Ruth po, because of that instances, si Ruth po ay nag-iwanan ng dalawang choices. Sabi niya, babalik ba ako sa homeland ko and start all over again? Siyempre sa homeland niya, familiar siya doon, di ba? Pero yung pupuntahan niya ay hindi familiar. Sa dati niyang lugar, safe siya. Pero sa pupuntahan niya, hindi niya alam kung safe siya doon. Or whether she will stay with Naomi and embrace uncertain future. Or following God, she barely knew. But Ruth chose love. Pumili siya or pinili niya ang pag-ibig, the love for God and love for Naomi. And that decision changed. Makinig kayo, that decision changed the course of history. Through Ruth po, we will learn 3 powerful aspects of love. Ready na po ba kayo? If you're ready, show me your notebook. Wow, show me your Bible. And syempre, your pen. Ayan. Sige, let's pray. Lord, I pray that we will be inspired and learn so much about the life story of Ruth. And I pray for your anointing to overflow within us. In Jesus' name we pray. Amen. 3 bagay pong pag-uusapan natin tungkol sa pag-ibig. Una, pag-ibig po for God. Love for God. Okay? Number 1 is the love for God. Sabi ni Ruth sa 1:16, but Ruth said, do not urge me to leave you or turn back from following you. For where you go, I will go. And where you lodge, I will lodge. Ginamit ko po ang NASB Bible. Ito po ang dala ko ngayon. Your people shall be my people, and your God, my God. Diba, biling mabili to, itong word na to, sa kasal. Diba? Masyado siyang
love siyang i-quote itong verse na to. Pero alam niyo ba the story behind this verse? And obvious, ito po yung kwento ni Ruth. And when Ruth declared, pakinggan niyo pong mabuti, when Ruth declared that don't urge me to leave you or turn back from you, sabi dun sa mother-in-law niya, she made whole a decision of faith. No? Ano pa sabi niya? Your God will be my God too. And alam niyo nang binabasa ko to, na-curious ako eh. What made Ruth na gumawa ng ganitong klaseng decision? Ano sabi niya sa Ruth 1 to 5? No? Gusto ko lang pong basahin sa inyo yung Ruth 1 to 5. Ayan. Gusto kong magbasa from my Bible. Sabi doon, no, now it came about in the days, sabi niya, now it came about in the days when Judge governed that there was a famine in the land and a certain, nasaan na ba ako? A certain man of Bethlehem and Judah went to sojourn in the land of Moab with his wife and his 2 sons. The name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi. And the names of his 2 sons were Mahlon, Chilion, and Ephrathites of Bethlehem and Judah. Now they entered the land of Moab and remained there. Then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her 2 sons. They took themselves Moabite women as wives. The name of one was Orpah, and the name of the other is Ruth nga. And they lived there about 10 years. Alam mo, nag-struck sa akin yung live there in 10 years, di ba? Dahil lumipat sila from Israel to Moab, no? And then, sabi niya, pero mo, they lived there in 10 years. So definitely po, no, may nangyari sa loob ng 10 taon. Nakuha niyo po ako? So I can say that I can read between verses. Sabi ko, Lord, ano nangyari? Bakit nga, sabi ko, nag-declare ng ganon si Ruth, bigla-bigla. So nabasa ko sa verse niya, sa verse 5, sabi niya, magkasama sila ng 10 taon. And definitely, sabi ko nga may nangyari. So what's my observation? What's my observation? Okay lang po ba mag-share ko observation ko dun sa verse? Una-una, si Elimelech at si Naomi po were believers in God. Diba? Believers na sila eh. Galing sila there were Israelites from Bethlehem and were part of God's covenant people. Tapos, kaya nagkaroon ng famine, so Elimelech decided to leave Bethlehem and go to Moab. No? Although yung Moab is a land na hindi, foreign ang kanilang worship. That's Elimelech. And Naomi, while Elimelech's decision to leave Bethlehem might indicate, parang, teka muna, parang napuprove, hindi siya nagtitiwala sa God. Kasi di ba may family lang dito, lumipat na sila sa Moab. No? But Naomi, tama ba yung pronunciation ko? Ha? Naomi, gano'n. Ay, sorry po. Sorry, peace. no, siya po ultimately showed faith in God. Kahit sabi mo, hindi maganda yung situation, definitely Naomi ultimately showed faith in God, especially through her guidance of Ruth. So nakita ni Ruth within 10 years na in spite of, nakita niya siguro, I can say, yung pamumuhay ni Naomi, paano niya mahalin ang Diyos, that in spite of many trials and problems in situation, he remained firm, a believer of God. Nakuha niyo po ako? Yan, nakita niya, that they recognized yung provision ni God sa buhay na. And I can say, ito po ang conclusion ko, that through Naomi's example, Ruth became a believer of God. Galing, no? So dito po, dalawang great player po ang nagpakita ng love for God. No? Una, of course, si Naomi. Sabi niya, kahit anong pinagdaanan, naging byuda, namatay yung asawa niya, di ba? Ang hirap kaya mamatayan ng asawa sa foreign land. Tapos hindi lang yun. Sumunod yung anak niyang 2, namatay din. So talagang desperate siya. Kasi naiwan siya mag-isa sa lugar ng foreign land nga. But despite of hardship na hinaharap niya, still, sabi ko sa iyo, yung love niya kay God remains.
lalo siya naging matatag. And her love for God made her, parang yung love niya kay God, na-lead niya si Ruth na makilala ang Panginoon din out of her testimony. Nakuha niyo pa ako? Tanong ko lang, is your love also reflect God's love to others? Nakuha niyo po ako? So, Noemi, number 1, and number 2, si Ruth. Naintindihan niyo po ba ako? Parang nahirapan ako magpaliwanag. Number 2, her love was not just for Noemi. Si Ruth po, di ba, because of her mother-in-law's example and testimony, naging believer kay God. Di ba? Nakuha niyo po ako? Now, no, hindi lang because mahal niya si Noemi, kaya siya sumama, but because Ruth also embraced Naomi's faith in God. No? So dito po, makikita natin yung Ruth spiritual transformation from Moabite to a believer in God. So Ruth loves Naomi, was not based on obligation, but it's her personal choice. Love is not based on feelings, but a commitment. Sabi niya, even kahit hindi maganda yung circumstances, sabi niya, or difficult, I will join you. Sasama po ako sa inyo, sabi ni Ruth sa kanya. So Ruth's spiritual transformation increased her faith. Bakit? Bakit masasabi ko nag-increase yung faith niya? Kasi di ba sasama ka sa unknown na hindi mo sigurado kung safe ka doon, kung okay ka doon. But because of her faith, di ba, nag-increase ito and he trusts the Lord in the unknown. So Ruth didn't know what awaited her in Israel. She had no guarantee of security or marriage or better future, but she trusted God anyway. Nakuha niyo po? But sometimes God calls us into unknown, and we hesitated because we don't see the full picture. But faith is trusting God is already ahead of us. Nang nagtiwala sila, sige, ayaw siyang isama ni Naomi. Kasi dalawa sila, diba? Orpa and siya. So yung dalawang yon gustong sumama sa kanya eh. Pero kinukumbisi niya hindi. Kasi ako, kahit sabihin mong makapag-asawa ako doon sa Israel, tapos magka-baby ako, hindi sure, hihintayin mo pa. Kasi meron pong culture, di ba kanya, yung panganay, asawa ko. Tapos namatay yung asawa ko, so yung next in line, magiging asawa ko just to continue. No, may ganung culture. Kaso nga namatay pareho yung asawa, tapos wala na siyang anak. So sino pa? So sabi ni Naomi sa kanya, hindi ka na huwag ka nang sumama, dito ka na lang, kasi hindi kita mabibigyan ng kapalit ng anak ko. Diba? Si Orpa na-convince. Doon nagiiyakan sila, sige po, mother-in-law, magpapaiwan po ako. Pero si Ruth decided, grabe yung firm siya, sabi niya, yung si Ruth pa, clung to her. Alam mo yon yung paal siguro talagang pati pa, kumapit eh, ganyan, kapit tuko talaga. Sabi niya, wag mo akong iwan. Sabi niya, but Ruth said, do not urge me to leave you or turn back from following you. Wag mo akong pilitin. At nakita ni Naomi na hindi niya mapapersuade si Ruth na magpaiwan. So wala siya nagawa, kundi isama siya. Diba? So anong application, anong gusto kong bigyan ng emphasis dito? Dalawang tao po dito, si Naomi and then si Ruth. Diba? In application, yung love ni Ruth kay God, yung love ni Naomi kay God, no, ay nakapag-produce siya ng Ruth sa buhay niya. Nakuha niyo po, yung love mo kay God will be evidence sa buhay mo and it will produce Ruth na mamahalin ang Diyos at pati ikaw na nagdala sa Kanya. Amen? Nakuha niyo po ako? I don't know, that's the way I see or I saw that verses. Wow, ang galing. Talagang kahit nahihirapan tayo, diba, sa buhay natin, kailangan still Jesus will reflect into your life. Kasi isang araw, yung buhay mo na yan can lead other person to Christ. Kasi magiging maganda kang patotoo. Like us, di ba, we have our Disciple One campaign. Kaya importante po, makita sa buhay natin na mahal mo ang Diyos. Diba? Kahit nahihirapan ka, pakita mo, mahal ko si Lord. Kaya ako ito ginagawa kasi mahal ko si Lord. No, kasi yung pagmamahal mo na yan, can produce also na namamahalin din nila yung Diyos. Kung ano yung ginagawa mo, gagawin din nila yan. Diba? So be a disciple maker like Naomi, and God will give you a disciple like Ruth. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba yon? Yeah, number 1 is love for God.
Nagets niyo po? Number 2 is this, love for others. Grabe. Where you go, ulitin ko lang yung verse ulit, sa 16b, yung last part, where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Sa ibang version, where you stay, I will stay. In verse 17, ganito siya ka-committed. Where you die, I will die. And there I will be buried. Thus may the Lord do to me and worse, if anything but death parts you and me. Grabe, no? Grabe. In this verse po, Ruth exemplifies a selfless love and loyal attitude by choosing to stay with Naomi. Diba? In spite of hardship. Parang sabi ni Ruth, till death do us part. Grabe yung pagmamahal niya kay God ay nagtulak sa kanya para mahalin ang iba, which is Naomi. No? Kaya let your love kay God, i-push ka, i-joke kang mahalin ng ibang tao. Diba? So, Ruth didn't just express her love with words. Hindi siya sabi nga, mahal kita, mother-in-law, hindi lang sa words. She proved it with her actions. She showed it. She walked with her, worked for her, and made sacrifices to take care of her. Grabe yung sacrifice talaga dito ni Ruth. And you know what? Yung true love for others will be shown sa dalawang bagay. Pag totoo mong mahal ang ibang tao, yung kapwa mo, ito ang dapat ang makikita sa'yo. Una, sabi dun sa verse, selfless love and unwavering loyalty. Wow, ito ka magiging pag totoo ang pagmamahal mo sa ibang tao. Ano kanyo pa ako? Pag-ibig na hindi makasarili. Grabe. I don't know if you can, sana Lord, no, ang preaching ko, ang prayer ko, bigyan tayo ng puso katulad ni Ruth. Diba? Una, yung selfless love, sabi ko nga, and unwavering loyalty. Si Naomi po told Ruth to leave, diba? And revealed her life. Sige na, makakahanap ka pa. Nandiyan ang pamilya mo, stay here in Moab. Pero Ruth refused. Hindi niya tinignan o hindi tinignan ni Ruth ang sarili niya o ang makukuha niya o ano bang benefits ko dito pag sumama ako dito kay mother-in-law. Pero well, in fact, di nga niya alam ang future niya doon, di ba? And what awaits for her in Israel. So bakit nga naman siya sasama sa taong wala kang mapapala or mahihita? Or bakit ka maglilingkod kasama ng taong ito, mahina naman, matanda na siya, di ba? Si Naomi. Matanda na siya. So wala na siyang, kumbaga, wala na siyang matutunan doon. But imagine, no, hindi siya iniwan ni Naomi. Amen? Sa atin minsan, ang bilis lang natin mang-iwan. Diba? Ang bilis lang natin, ano tawag doon, yung sin zone, ang tawag doon? Yun na nga yun. Ghosting ba tawag doon? Yun. Diba? Dito sa atin, ang bilis lang natin mang-iwan. Diba? Pag na-stumble ka, iwan. No, iwan si leader, iwan ang church, hindi magandang nangyari, iwan agad, hinto agad, ang bilis mo magdesisyon. Pero si Naomi hindi si Ruth hindi Sabi niya, teka muna, kung nasan ka, andun ako. Nako, susunod ako sa'yo. Mahina ka, kalakasan mo ako, tutulungan kita. Diba? Grabe. Diba grabe yung pag-ibig ni Ruth? Diba? Grabe talaga. No, hindi yung konting tampo lang iwan. Konting hihinto. Diba? Patatarpulin kita. Sige. Diba? Alam mo yun? So, I don't know, pero ganun, I don't know, I was really touched by the life of Ruth. She was really committed, even when it wasn't easy. Love is not just about convenience. Diba? It's about sacrifice. Mamahalin mo yung tao kasi may makukuha ka. Mamahalin mo yung tao kasi, di ba, pag nagbibigay ka ng regalo, kasi alam mo, babalikan ka. Alam mo, yung love is parang lagi kang take ng take. It's only one way. Pero hindi Dito kay Ruth, pinakita niya that love is not based on convenience. It's about sacrifice. Bakit? Anong sakripisyo niya? Ruth lived behind her homeland, her culture, the family, just to be with Naomi. Diba? And this mirrors the kinds of selfless love that God calls us to have for others. Mamahalin kita kahit wala na ang asawa ko. Kasi namatay na naman. Sasamahan kita sa place na di ko alam. Magmamahal ka pa ba at magiging loyal?
pag hindi na kaaya-aya ang sitwasyon, pag hindi na umayon ang gusto mo sa taong nakapaligid sa'yo, pero ibahin mo si Ruth. She remained loyal and true and sincere ang love niya na meron siya. Amen? Pray natin, makahanap tayo ng Ruth sa buhay natin. Diba? Iiwan ka. Ay, hindi ka pala iiwan. Hindi ka iiwan. Diba? Diba? Yung iba, pag wala nang makuha, makita, babay na. No, yung church, pag hindi nakatulong sa'yo, bye-bye na. Yung leader mo, nakatingin mo ATM, pag hindi na wala nang nilalabas na ATM, babay na. Diba? Sana makahanap tayo ng Ruth na totoo yung love kay God at totoo ang love niya sa ibang tao. Amen? Amen. Hallelujah. No? Sa mga dinidisciple natin, no, sana totoo yung pagmamahal na ipapakita sa especially to us, dapat maging Naomi din tayo. Amen? Kasi pag nagbigay ka ng buhay, definitely babalikan ka rin ng buhay. You know, yun yung sanang mangyari sa atin dito sa Life Giver. Yung anong klaseng pag-ibig, hindi siya one-sided. No? Pag nagkamali si pastor, bye-bye. Sabi nga ni Bishop one time, sabi niya tayo, pag nagkamali ang members, talaga naman papatawarin, tapos i-restore, pababalikin. Pero ang leader niyo, ang pastor niyo, pag nagkamali, ano ginagawa ng tao? Iwan. No? Sino magre-restore sa pastor? Pareho lang naman tayong tao. Diba? Ang difference natin, nakatayo lang ako sa harapan nyo ngayon, kayo nakaupo. But we're still all human. It's the reality and the fact. Diba? Sana, I pray, no? Tayong lahat dito maging Ruth. Na totoo, magmahal, at loyal, no? Sa atin. Next, of course, yung love ay papakita mo through selfless love and unwavering loyalty. And also your love can be shown in service. Pag nagmamahal, pagmahal mo, paglilingkuran mo. Amen? When Ruth arrived, pagdating po ni Ruth and ni Naomi sa Bethlehem, she immediately began working in the fields. Sabi doon sa Ruth 2:2, sabi niya, let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone whose eyes I find favor. She worked hard for Naomi. No, dapat hindi niya nagagawin mo kung nagpaiwan siya, hindi na siya magtatrabaho for Naomi. Pero hindi, sabi niya, I will help you kasi medyo maedad ka na, I will provide for you. And again, hindi niya obligation yan. Pero ginawa at gagawin niya kasi mahal niya. Nakuha niyo pa ako? Diba? So pag nagmahal ka, kailangan talaga may kasamang gawain, service. So like us, we love God while we serve Him. Amen? Diba? Tama ba? Kaya ka naglilingkod kasi mahal mo ang Diyos. Amen? Parang konti lang nag-amen, no? Parang konti lang May kausap pa ako dito. Sabi mo, gising ka pa ba? Uy, maaga pa para matulog. De joke lang. Number 2, of course, if you love our church, mahal niyo ba ang Life Giver? Kaya we serve in this church. Amen? Mahal niyo ba leader niyo? Ang pastors niyo? If we love our leaders, we love them, kaya we serve with our leaders. Amen? Maglilingkod ka kasama ng leader mo, maglilingkod ka kasama ng pastor mo, maglilingkod ka kasama ng pamilya mo, kasi nagmamahal ka. Diba? Pag nagmamahal ka, maglilingkod ka. Nakuha niyo po ako? So kaya nga dito sa church natin, we all, ang dami nating ministry kasi God is giving us opportunity to serve. Diba? Ang church natin, binibigyan natin ng pagkakataong mag-serve. Segue ko lang, no? Kasi naalala ko si Bishop. Though, hindi naman ito. Remember the 36 months pledge? Naalala nyo? Magkano lang every month? 1,000 every month, no? Nung nilaunch natin yan, of course, may need ang church. May pangangailangan ng simbahan kasi pinapagawa pa natin to. And, well, in fact, until now, kailangan pa natin ng mga pledges ninyo. No? So, yung mga hindi nagtuloy, ituloy nyo po, segue, no?
If you want to talagang mag-start again, all over again, please do. Alam niyo po ba why Bishop launched 36-month pledge? Una, of course, the need ng church. Pangalawa, binibigyan tayo ni Bishop ng chance na mag-seed sa Project Solomon. Kasi alam naman natin, hindi natin kaya ang 100,000, ang 500,000, hindi natin kaya yan. Pero ang 1,000, kaya niyo ba? Kaya nyo ba, 1,000? Pambili na ng load nyo yan eh. Isang upuan nyo lang sa Jollibee yan eh. Diba? Because you love your church, you sacrificially give 1,000 a month. Kasi God is giving us the chance to serve and to give. And giving is part of our service to God. Nakuha nyo po ako? Ayan. So because of your 1,000 giving for 36 months. Ayan, tumingin kayo sa paligid, nakikita natin yan. Amen? Amen. And no, ngayon po we are really, ako po personally, really praying for our first fruit. Kasi again, ang first fruit natin po, pag naipon yan, may makikita na naman kayong maganda sa aking likuran. Hindi po ako, yung likuran ko po. Kasi bakit? Mag-LED na po tayo. Amen? So your giving na binibigay niyo sa church, nandito po sa church natin napupunta at nakikita. Nakuha niyo po ako? Ayan, sa LED. At isa pang pinagpipray natin, actually, I don't know, naikabit na ba? Ken? Hindi pa naikabit yung speaker? Wala pa. Ayan. Part, again, ng first fruit natin, hindi pa buo ng sound system, pero nakabili na tayo, I think, ng isang, ano yun? Ang tawag doon? Speaker. No? Kasi nga, hindi maganda. So, yung parang may speaker dito, parang tatapatan lang yata. And that's part of your giving. And that's part of your sacrifice. Kasi mahal niyo ang church, kaya kayo nagbibigay at naglilingkod. And your giving is really part of your service. Amen? At marami pa po. And you know what? Yung 6th floor, silipin niyo po. Silipin niyo po. Pwede na kayo lumangoy ng walang tubig sa swimming pool. Silipin niyo po. Kasi yung love niyo sa church, pwedeng mag-move ng heart mo. Maybe you can give more para sa swimming pool. Amen? Pang tubig man lang. Ng swimming pool. Pero meron kausap si Bishop, meron siyang friend na nagdi-demolish. So sabi niya, pumunta siya doon madaling araw eh. And you know what? Nakakuha siya ng mga pintuan. Hallelujah! Kaya may pintuan na ang P floor, si Life for Kids, may pintuan na. Hindi yung 6th floor natin, nakita niyo doon, may pintuan. Ang ganda ng pintuan. See? Kung papaano gumagalaw si Lord sa simbahan natin. No, may hinihingi pa siya eh. Sabi niya, bigyan mo naman ako ng stainless. Kasi yung ating yung parang commissary, yung lutuan, walang hiwaan. Sabi niya, ano bang kailangan mo? Gusto ko ng hiwaan na stainless. Pupunta siya ulit doon para makuha niya doon. Free lang yun for us. Amen? Tapos meron pa siyang sinasabi. Alam mo, meron yung building na Pogo ginagamit. Tapos may mga tinatanggal na ano tawag dyan? Aircon. Binibenta lang daw ng 5K. Sabi ko, bilangin mo na yan. Sa Life for Kids na yan. Amen? Di ba kayo natutuwa? Ako natutuwa ako. Grabe eh. Ako po ang burden ko is P-floor. Samahan niyo ako sa burden. Bakit? Bakit po? Yung mga anak niyo nagsisiksikan sa 2nd floor. Kaya sabi ko one time kay Bishop, magtitiis ka pag may mga batang kumakalat dito sa 3rd floor. Why? Hindi na sila kayang i-accommodate ng 2nd floor. That's why, nanggigil na po ako matapos ang 5th floor. Para even the babies, pwedeng accommodate ng 5th floor. Amen? Diba? We will have a big play place. Yung mga slide na ganyan. No? Tapos, nanghihingi din siya kasi mga salamin na demolished eh. Partition ng 5th floor. Diba? Sana magka-burden kayo sa 5th floor. Silipin nyo, may tiles na yon, may pintuan na yon. Kasi tinatapos lang ang 5th floor. Sabi ko, kahit sa 85% daw, narinig ko eh. Pwede na tayong bumaba ng 5th floor. Amen? Ba't parang malungkot kayo? Ako na-excite ako eh.
Amen? Actually po, isang floor na lang tapos ang building natin. Woo! Isang floor na lang. 5th floor, tapos na ang building. Amen. Magpapagawa tayo ng second building. Sabi, ano naman yan? Joke lang. Amen? Wow, alaala ko nung sabi ni Bishop, bibili pa tayo ng isang lupa. Sabi niya, for the parking and the school. Ewan ko lang, si Lord na bahala. So lahat tayo may gagawin kasi nagmamahal tayo. Amen? So in application, a selfless love and loyalty ay ang katibayan ng pag-ibig mo. At ang pag-ibig mo sa iba, na ang service mo ang magiging bunga nito. Amen? Because you love, because you're loyal, then you will serve. Number 3, love that leads to blessings. Love for God, love for others. Number 3, love that leads to blessings. Ruth 2, chapter 2, verses 11 to 12. Sabi doon, Boaz replied to her, all that you have done for your mother-in-law after the death of your husband has been fully reported to me, and how you left your father and mother in the land of your birth and came to a people that you did not previously know. May the Lord reward your work and your wages be full from the Lord, the God of Israel, under whose wing you have come to seek refuge. Ruth's love and faithfulness did not go unnoticed by God. No, blessing is God's reward to faithfulness. Nakuha niyo ako? So, Ruth had no idea kung ano yung mangyayari pag tumunod siya kay Naomi. But nakita niya, but God saw her love and faithfulness and blessed her beyond what she could imagine. You know, sabi ko nga kanina, di ba, kahit sabi mong, basta naglilingkod ka at nakita niyang faithful ka, si Lord hindi natutulog. Si Lord pagpapalain ka. Amen? Huwag ka maghinawa. Serve ng serve kasi pagpapalain ka ng Lord. 3 bagay po ang na-receive na blessing ni Naomi. Unang blessing, sabi doon, it comes from unexpected people. Sabi doon sa 7-9, chapter 2, sabi niya doon, basahin ko lang po. Sabi niya, and she said, please let me glean and gather after the reapers among the sheaves. That she came and she remained from the morning until now. She has been sitting in the house for a little while. Then Boaz said to him, listen carefully, my daughter. Do not go to glean in another field. Furthermore, do not go from this one, but stay here with my maids. Let your eyes, verse 9, be on the field which they reap, and go after them. Indeed, I have commanded the servants not to touch you when you are thirsty. Go to the water jars and drink from what the servants draw. Diba? Sabi ko kanina from verse 2, pagdating nila sa Bethlehem, pumunta agad si Naomi dun si Ruth sa field para manguha ng mga barley kasi anihan na. At habang kumukuha siya doon, na-notice niya, napansin siya ni Boaz. At yun po yung sinabi ni Boaz, sabi niya, sige, kumuha ka lang dyan. Diba? Ang blessing mo, may mga taong hindi mo akalain na siyang tutulong sa'yo. No? Yung hard work ni Ruth and yung integrity niya na nakuha or nakot niya ang attention ni Boaz. Boaz was a wealthy and kind man. So Boaz ensured she was protected and provided her generously. So God used Boaz. Alam mo, may Boaz sa buhay mo eh. Darating ang Boaz sa buhay mo. Di ba? That Boaz is an instrument of His blessings. God provided for Ruth in ways she never expected. Di ba may mga taong bilang dalapit sa'yo? Akala mo nung early years, no, nung wala pa po nasa dati pa akong church, no? And siyempre wala kaming regular na blessing. Talagang by faith kami lagi, no? Tapos manganganak ako. And alam mo, alam ko naka-experience na kayo dyan eh. Biglang may lalapit sa'yo, ito sa panganganak mo. Pag titignan mo, hindi mo kalala. Kasi magpapadala si Lord ng tao para maghatid ng pagpapala sa'yo. Amen? Just remain faithful. Just remain faithful. Mahalin mo lang ang Diyos, mahalin mo lang ang kapwa mo, and then si Lord ang magbabalit ng pagpapala sa'yo.
That's blessing number 1. No? Pag-pray mo na may Boaz sa buhay mo dumating. Amen? Nako, siguro talagang, hindi ko sinasabing love life. Wag po love life. Kasi wealthy. Siguro gwapo si Boaz, ano? Number 2, blessing na dumating sa kanya because of her faithfulness. The land of Elimelech was redeemed. Grabe. Chapter 4, verse 9 to 10. Kasi po, no, si Boaz po ay kinsman redeemer. Kasi dun sa 'di ba, sabi ko nga kanina, kunyari ako, namatay ang asawa ko, tapos yung susunod na anak will be dapat maging husband para tuloy-tuloy, no, yung blessing o yung pera, no, para tuloy-tuloy. And si Boaz po na laman ni Naomi is isa po sa kinsman redeemer. Pero kaya lang, nung kinuwento ko na rin, nabasa ko, kaya lang nung mapaliwanag ito kay Boaz, sabi ni Boaz, ako nga kinsman's redeemer, pero hindi pa ako, before me, meron pa. So kahit gusto man kitang tulungan o bilhin ng property mo, hindi pwede kasi may nauna sa akin. Pero yung heart po ni Boaz was willing to help. Sabi niya, sige, diyan ka lang. Tatrabahuin ko to. Kakausapin ko yung nauna sa akin kung pwede kanyang tulungan at i-redeem yung property mo, yung pangalan mo. No? Ang galing, ang bait niya, no? And nandun sila sa labas, no? Nakaabang siya. At dumaan nga yung lalaki, wala namang sinabi. Tumabi sa kanya, tapos pinaliwanag niya, dumating na si Naomi, no, from Moab, kaya lang, kailangan since ikaw yung kinsman redeemer, so you have to buy the property para mabalik sa kanya. Willing sana yung first kinsman redeemer, kaya lang, hindi niya kayang i-take yung buy one, take one, si Ruth. Kailan din niyang pakasalan si Ruth. Kasi bakit? Yung lineage, yung property ni Elimelech ay hindi mawala o mabura sa clan. Nakuha niyo po ako, parang gano'n, no? Kaya sabi niya gano'n, ayoko. Sabi niya, kasi ayokong maano yung inheritance ko. Sabi niya, ayaw daw niyang ma-jeopardize ang kanyang inheritance. So sabi niya, I cannot redeem it. O sige, sabi niya gano'n. Kung gusto mo, ikaw na lang, si Boaz. At nung panahon nila, to close the contract, yung sandals nagpapalitan. So yung first kinsman redeem, binigay kay Boaz yung sandals, meaning ikaw na. Nag-close yung deal. Kaya nga dun sa 4:9, sabi doon, sa chapter 4, verse 9, then Boaz said to the elders and all the people, you are witnesses today that I have bought from the hand of Naomi all belong to Elimelech, and all that belong to Chilion and Malon. 10, moreover, I have acquired Ruth, the Moabite, the widow of Malon. Kumbaga, na-take kasama si Ruth, no? To be my wife in order to raise up the name of the deceased on his inheritance, so that the name of the deceased will not be cut off from his brothers or from the court of his birthplace. So you are the witness today. Diba? Yung pangalawang blessing na nawala na sana, pero naibalik, may bumili, may nag-redeem. Nakuha niyo po ako? Ha? So, napaka-selfless ni Boaz na siya po ang bumili at nag-act as kinsman's redeemer. Ang term po na kinsman sa Hebrews Goel, it refers to close relative who has the responsibility to get a redeemer for family members. So, because of that, naibalik na po yung pangalan. Hindi, biro mo binili ko, ako yung bumili, wala sa pangalan ko yung binili ko. Di ba, sacrifice din yun? Blessing, biro, yung binili ko, nakapangalan sa kanila. Kay Ruth, para ma-maintain yung lineage nila. And, siyempre, the land was the greatest inheritance of family's future, and Boaz was willing to save the family's name by acting as a redeemer. Wala na ang pag-asa, nabawi pa nila. Diba? Pwede kang nakuhanan ka, I don't know kung ano yung nahila sa'yo, pero dahil faithful ka kay Lord, because you love God, then, makaka-receive ka ng pagpapala sa Panginoon. Amen? Number 1, dating ang Boaz sa buhay mo. You will, mga unexpected person or people na tutulong sa'yo. Pangalawa, di ba sabi ko kanina, pangalawa is
yung land ni Elimelech was redeemed. Na-restore back yung property. Yung mga bagay na nawala, nalugi siguro siya or nawala, babalik yan sa'yo ni Lord. Kaya huwag kang mahihinayang. Kasi sa faithful ka lang, babalikan ka ng Panginoon. Amen? Number 3, blessing. Ito ang pinakagrabing pagpapala. Ruth became the great-grandmother of King David and the Messiah. Grabe. Verse 13, sabi niya, so Boaz took Ruth, and she became his wife, and he went into her, and the Lord enabled her to conceive, and she gave birth to a son. Verse 17, the neighbor women gave him a name, saying, a son has been born to Naomi, so they named him Obed. He is the father of Jesse, the father of David. Grabe, no? Ay, ewan ko ba? So Ruth, because of Ruth, pinakasalan niya, nagpakasal sila, yun nga, na pinanganak si Obed na naging grandfather ni David. It means, yung lineage ni Ruth, ang lineage ni Jesus Christ. Remember, one act of love and faithfulness can shape history. Diba? And it impacted generations to come. Si Ruth naging lola, no? Progenitor siya ni Jesus. Kahit siya Moabite, hindi siya po Israelita. Ruth was included to the great plan of God to be the great-great-grandmother of our Savior. Amen? Grabe, no? Ano to, how can we apply? Application. Love more for God and love more for others will result of your inclusion to God's plan, which is better, far better and greater than your plan and will. Grabe, no? Ako lang ba na-excite? No? Ang grabe, kahit hindi ka kabahagi ng kaharian ng Diyos, kaya ka niyang isama at maging bahagi sa malaking pagpapala ng Panginoong Jesucristo. Grabe. I don't know. Kaya nga minsan, parang tingin mo out of will ka or hindi ka belong, but because of your faithfulness, talagang ibabalik ka ulit ng Panginoon kung saan ka dapat nandun. Amen? Kaya nga sabi ko ulit, huwag tayo manghinawang maging faithful at mag-serve sa Panginoon kasi in return, pagpapalain ka ng Lord. Gusto ng blessing. Amen? Siyempre, lahat tayo gusto ng pagpapala. Amen? In conclusion, for me po, sa akin po, ito yung naging I can say, take out or take home ko from the story of Ruth. Like me, no, like you, si Ruth po is an ordinary person. Tama ba? Di ba? Si Ruth po, bakit siya ordinary? Si Ruth po is a Moabite woman that belonged to unbelieving people. Minsan, siya po ay outsider, no, na nangangailangan po ng redemption. Boaz is that time is Jesus, no? Ito yung actually nung tinuturo sa amin sa Bible school to, parang ito yung revelation niya eh. Si Boaz is Jesus. Jesus is our ultimate kinsman redeemer. No, si Jesus kaya kanyang i-save sa isang tawag dito failure maybe na situation, no, like si Ruth, no, from Moabite, dinala siya dito, niligtas siya ng Panginoon. And because of that, na-restore po ang identity ni Ruth. And because of that action, no, yung kinsman redeemer, si Naomi was restored. No, kaya sabi niya, babalik ako doon. Sabi niya, don't call me. Ano sabi niya, ang tawagin niyo kung, sabi niya nung umuwi siya is parang Mara or something, Mara. Kasi I was disgraced. Umalis ako ng meron, bumalik ako ng wala. Ayun. Do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty was dealt with me bitterly. I went out full, but the Lord has brought me back empty. Grabe yung restoration, hindi lang kay Ruth, but restoration niya for the whole family. They were redeemed. Bumalik ang pangalan, bumalik ang identity, at naging magandang future nila. In response, I can be Ruth. I can be Ruth of this generation. How? By living in faith, being loyal, and obedient. No, katulad ni Ruth, she clung to God.
Kasi yung pag-cling niya kay Naomi, hindi yung kay Naomi lang eh. Yung pag-cling niya kay Naomi is clinging to God. Kasi yung faith ni Naomi, in-embrace niya. Yung God ni Naomi, sabi, your God will be my God too. Kung saan ka mamamatay, dun din ako. So really, Ruth embraced the faith of Naomi. Kasi yung love niya kay God, nandun, napakalalim ng love niya kay God. And because of that love, that causes Ruth to love others selflessly. Diba? Yung pagmamahal niya kay Naomi, sa atin po, it signifies other people. Maybe your neighbor, no, na nangangailangan, maybe your relative na nangangailangan. Kaya importante po yung ating campaign today, isa lang po, makapag-save lang kayo ng isang, of course, si Jesus ang magsisave. But, sana gamitin ang instrumento na makapagligtas ng tao. Si Naomi today, diba, naging good example siya, kaya na-win niya. Kaya grabe ang pananampalataya ni Ruth because of Naomi. Sana this time you can be a Naomi. That you can disciple one person na magiging Ruth siya. Nakuha niyo po ako? And because of that, and talagang she trusted God's plan in her life. Nung nagtiwala sa Diyos, from that mababang kalagayan, inangat siya ng Panginoon eh. Diba? That's how we can be a root in our generation. Kapit sa Diyos. Kapit, magtiwala ka sa Diyos. At habang nakakapit ka sa Panginoon, maglingkod ka sa Diyos. Selflessly. Maging loyal ka sana. Amen? Nakuha niyo po ako? Your role and my role is to reflect Christ's redemption. Ikaw ang kamay ni Jesus sa lupa. Ikaw ang yakap. People can feel the love of God through you. Sana maging reflection ka ni Jesus dito sa lupa. Amen? The way you live, the way you talk, the way you deal to other people, reflection ka ng redemption ng God by extending the love, the kindness, and the unwavering faithfulness to God. And syempre, unwavering loyalty sa kanyang mga tao. Nakuha niyo po ako? Ako lang bang medyo sentimental? Thank you, Lord, hindi ako naiyak. Amen? Diba? That's our challenge today. Can you be Naomi to other people? Or can you be Ruth then to other people? Diba? There's a call. There's a call right now. This is my challenge to you. Let's stand. Lahat tayo mamahalin ang Diyos. Una, love God, love others, and definitely that love can give you or you will receive blessing from God. Hindi ko alam kung anong pagpapala ang bibigay ng Lord sa iyo eh. Hindi ko rin alam kung anong kailangan mo eh. But definitely, kung anong kailangan mo, and if you remain faithful, then God will give it to you. Amen? Amen? Ruth's story is not just a history. You can read it. To, 4 na verses lang. 4 na chapters lang. Easy to read. Siguro 5 times akong basahin. 5 times. Para makreate ang word na ito. 5 times. The whole chapter 4. Sabi ni Bishop kanina, ang aga mo nagising, 4:30. Sabi niya, na nga, tingnan ko nga yan. Sabi ko, gawin mo nga application ko. Pero, I was really touched sa story ni Ruth. Amen? And this is an invitation for all of us na kailangan nating magmahal, we need to love deeply, serve faithfully, and to trust God completely. Paulit-ulit lang ako, Paulit-ulit lang. Love God, serve faithfully, and trust God completely. Pag nagawa mo yung tatlong yan, 2025 will be an overflowing blessing. Lahat ng hindi mo nakuha ng 2025, I declare sa'yo, makukuha mo. But, you need to love deeply, you serve faithfully, and to trust God completely. Amen? Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Na-bless po ba kayo? Pero ayoko lang na ma-bless eh. May natutunan po ba kayo? Hindi lang po natutunan eh. May action po ba kayong gagawin?
Amen. Yun ang pinaka-importante na may gagawin po tayong lahat. Sige, let's close our eyes. Hallelujah, Jesus. Amen, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. You know, mga kapatid, sabi nga, there's really a call to respond. A response to God's love. Mahal ka ng Diyos, minahal ka ng Panginoon. He gave everything to you. Siya ang naging kinsman redeemer mo. Bakit ka nandito ngayon sa kinalalagyan mo? Because may ginawa si Jesus sa buhay mo. Maybe, no, this time, baka kailangan mong fully surrender kay God. Katulad ng ginawa ni Ruth. If you've been hesitant to trust Him, dati nagdududa ka pa, nagdadalawang isip ka pa, teka, maglilingkod ba ako? Bibigay ko ba ang lahat sa Kanya? This time, this is your chance. This is your chance to say, like the Ruth, Lord, I will follow you no matter what. Lord, ako po ay maglilingkod. Ako po ay magsusurrender sa'yo. Maraming bagay na ayaw kong ibigay eh. Maraming bagay na hesitant pa ako. But today, in Jesus' name, Lord God, I will follow you no matter what. In Jesus' name. Sige, everybody close your eyes. Close your eyes. Concentrate po tayo sa Panginoon. In Jesus' name. Amen? Just close your eyes. Or maybe, may problema ka or you struggle to love someone selflessly. Today, ask God to give you a heart like Ruth. Yung heart ni Ruth na gustong maglingkod. Yung heart ni Ruth na she wanted to stay faithful. Yung heart na maglilingkod kahit na walang kapalit. Or hindi ka mag-expect ng kapalit. Hallelujah, Lord God. Lord, bigyan mo kami ng ganong puso. The willingness to serve you without anything in return or expecting anything in return. Or are you waiting in God's blessing? May hinihintay ka bang pagpapala sa Panginoon? Then, trust God. Trust that your love and your faithfulness will lead to something greater that you can imagine. Remember, just walk in love and He will lead you to greater things. Hallelujah. Lord, I pray this morning, seal, Lord, lahat ng natutunan, lahat ng narinig namin, selyuhan ng banal na dugo ni Jesus. Don't allow Satan to snatch away the Word of God because our stubbornness, because of, Lord God, yung mga hadlang sa puso namin. I-open mo po ang heart namin like Ruth. Lord, like make me Ruth of this generation. Lord God, na magmamahal sa iyo ng totoo, na magsiserve sa iyo selflessly, Lord God, that we will become faithful to you. Kami po'y magtitiwala sa iyo. And Lord, mag-expect kami ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Lord God. Today, Lord, we choose you. Today, Lord, like Ruth, we will follow your lead. Today, Lord, we surrender our hearts to you, my plans and my future. Teach me, Lord, to love like you, to serve like you, to be faithful like you, to trust you even when I don't see the whole picture. Use my life, Lord, to bring blessing to others, and let my love live a lasting impact. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Oh God, bless us, Lord. Amen. Amen.
manatili po tayong nakatayo. Grabe, no? From nobody, si Ruth, bang klase. And kung hindi nyo pa po masyadong nagagrasp yung diin nun, si Ruth po is one of the women na nag-preserve ng lineage ni Jesus, no? So, kung wala si Ruth, kung hindi siya faithful sa tao, hindi siya faithful sa Diyos, wala tayong ganito ngayon. So, grabe, no? Thank you po, Rev Helen, for that word. Palakpakan po natin ang Panginoon. I hope everyone was able to secure po yung bread and juice. Ready po natin. Tip lang po sa pag-open, medyo pisilin nyo lang yung body nung juice kasi mahirap siya buksan. Pisilin nyo ng onte bago nyo i-flip yung takip. Ayan, para mas madali siyang buksan. Ayan. Taas po natin ang ating mga tinapay. Yung mga ready na po. Sige po, para makita ko po. Ready, everyone else. Ayan, sige. Hintayin po natin yung iba. Okay. Taas natin ang ating mga tinapay. Sinabi ng Bible, kinuha ni Jesus ang tinapay at pinagpira-piraso niya ito. Let's break our bread. At sinabi, ito ang aking katawan at na binibigay sa inyo tuwing kakanin nyo ito, gawin nyo lagi bilang pag-alala nyo sa akin. Kanin po natin ng sabay-sabay ang tinapay. At matapos maghapunan, dinampot ni Jesus ang saro. Taas po natin ang saro. At sinabi niya, ang sarong ito ay pinagtitibay ng aking dugo na siyang saro ng bagong tipan. Tuwing iinumin po ninyo ito, gawin nyo lagi bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakanin nyo ang tinapay at iinumin ang laman ng saro, pinapahayag nyo ang aking kamatayan, ang aking pagkakalibing, at ang aking muling pagkabuhay, at ang aking pagbabalik. Inumin po natin ang saro. Ipikit po tayong lahat, mananalangin tayo. Ang banal mong hapunan ay sinarado ng pag-inom ng alak na nagsisimbolo ng inyong dugo na naglinis ng aming kasalanan. Walang kapatawaran ng kasalanan kung walang dumanak na dugo. At naniniwala kami na lahat ng aming mga kasalanan ay inalis na ng aming Panginoong Hesus. Salamat sa kalinisan na bunga ng inyong dugo na naglilinis sa amin araw-araw. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo po tayong lahat. Yes. Praise God. And we are so blessed today, no? Because we have VVIPs in the house. And I want you to know, we have 7 new friends today. Tataas po ang kamay lang lahat na may stickers po sa kanilang damit. Amen. And if you know that this is your first time, we invite you to stand up. Tatayo po ang mga may stickers. Ang mga new friends, please, tayo po tayo. Ayun, meron sa likod. Yes. Yan, meron sa harapan. Amen. And Life Giver family, please, tulungan niyo po ako, no? Kung may nakikita kang new friend na katabi mo, please kamayan naman natin sila. Shake their hands. No? Welcome natin sila sa church. Come on. Come on. Tayo tayo. Let's welcome them. Come on. Reach them out. Yes. Amen. Okay. At sabay-sabay tayo sabihin natin, welcome to Life Giver family in 3, 2, 1. Welcome to Life Giver family. And the good news is that we have some gifts for you, no? Lahat po na nakatayo na may hawak na banner ng new friends, sasama po kayo dyan, no? Tutuloy po kayo sa kanila, i-guide kayo to claim po ang inyong mga gifts. And sa mga nag-invite, samahan po ninyo ang mga new friends nyo, please. Samahan nyo po sila sa VIP room.
And once again, we welcome you to our Life Giver family. We're not just a church here, we're a family, no? Thank you so much. Palakpakan po uli natin ng Panginoon. I'll be calling on Rev Helen to bless us today. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe si Lord. No, sige po, tayo po tayong lahat. Pwede ko po makita, ano po yung ating benediction. Amen. Taas po ating mga kamay. May the Lord richly bless you and your children. Amen. May He keep you from falling and make you stand unblemished. Amen. May His grace work in you. May His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prospered, may you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, the Life giver. when fellowship ends. Abundant life begins. Amen. God bless us all.